Ano ba ang gusto mo? Magsalita ako ng saganang aking sarili? Bawal yun. Magsalita ka ng ayon sa ang katotohanan. nagsasalita saganang Ang kanyang gusto sarili namin, sa Diablo, Brother katulad Jules, mo. ang gusto namin, Brother Jules, magsalita ka ng ayon sa katotohanan. Sinabi mo, kulang-kulang. Ikaw yung kulang-kulang. Sabi mo, umanib lang kayo. Sinong tumanggap? Sabihin mo kung sinong tumanggap, ano ang pangalan ng tumanggap, saan kayo tinanggap, at kailang taon kayo natanggap. Para makumplito ka kasi sabi mo, hindi pwede yung kulang-kulang. Kulang-kulang ka eh. Oh, ayan Diba? bro, nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Wala na. Sa'yo nang galing yan kanina eh. No, walang kabuluhan. Na nasira siya. Sabi ng kawika, Andyan na si Rasha. Andyan na si Rasha. Sige, sige. Kaya na, patuloy. Pero hindi matuto. Patuloy na. Hindi ka matuto bro eh. Okay. Sabi ng Hello, Biblia, mga bro. mang-mang. Andyan na si Rasha. Andyan na si Rasha. O, kita mo, magpagupit ka muna. Go ahead, bro Rasha. Bawal kay Hindi na, Kristo yun na yan. lang. Mahalay yan sa lalaki. Mahabang buhok. Okay, start na So tayo. si Kristo maiksi ang buhok ni Kristo. Kaya nga, Kaya sabi na ni patunayan maiksi Kristo, ang buhok niya. may kaayusan. Sige na, sige na, sige na. Kaya mo ba Oy. patunayan na maiksi ang buhok ni Kristo? Bro, John Ray, nandiyan na si Rasha. Di ka pala. Sige bro, sige bro, sige bro. Patuloy na kayo bro. Naglami. Okay mga bros, so hello and welcome sa debate natin between MCGI and Catholic. Ang topic na pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na si Jesus ay hindi ipinanganak ni Maria. At affirmative natin si Brother Jules ng MCGI at syempre negative naman si Brother Jando ng Roman Catholic Church. Sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minutes na final conclusion. Mauna si negative, ang huhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, rule number 1, yung limit sa pagsagot. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin sa loob lamang ng 20 seconds. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit, kung meron siyang hinahanap, tuloy pa rin hanggang maubos ang 20 segundo. Rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. Ang unang lalabas sa inyong bibig ay yung categorical answer at maaari kong ulitin ito para sa kalinawan ng nagtatanong. Rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin. Kung hindi niya masagot ng diretsyo ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, may pagkakataon siyang magpaliwanag ng 10 segundo at iyon na yung ituturing na pinakasagot niya sa tanong at walang objection pag gumagamit ng 10 seconds. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung ang tanong ay sino, magbibigay kayo ng pangalan. Kung ang tanong ay saan mababasa, so magbibigay kayo ng talata dyan. Pero yung mga sagot na wala, tinatanggap ko pa rin yon as a valid answer. Rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong, sinilatag ng katunggali. At during first cross, kapag sinabi ng sumasagot na hindi ko pa nilatag yan, o katulad nito, automatic next question yan, at sa rebuttal, maaari nang itanong ang lahat. Inilatag man o hindi. So rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. So minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection at isang clarification lang every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, hindi po pinagbabawal po ang anumang panalait na anyo, gaya ng hugis ng katawan. Pinagbabawal din ang pagmumura, ngunit pinapayagan ko ang mga salitang gaya ng demonyo, kulto o sinungaling kung ito naman ay ginagamit sa konteksto ng argumento. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko, or paano kung mabasa ko, talo ka na. So hindi ko papayagang may tanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapakayagan ko yung magtanong ng mga sensitibong paksa, kabilang doon yung mga personal na buhay ninyo. Ngunit may karapatan ding itanggi o piliing hindi sagutin ang tanong. Rule number 11, disconnection time limit, 7 minutes lamang ako maghihintay. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan ako magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito kung ito lang naman ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito.
at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So, by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista, ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, Brother Rasha, sumasang-ayon po ang affirmative. Okay, thank you. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes! Tangan ako sa rules. Okay mga kapatid, so before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayo magpakilala sa ating audience at baka pwede nyo ding ikwento kung paano nagsimula ang pag-uusap na ito at ano yung pinaka gusto nyong ipakita sa gabi na ito. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Okay, marami pong salamat. Unang-una sa ating Panginoong Diyos na pinaglilingkuran ng dalisay na aral. At ngayon mga kaibigan ay matutunghayan ninyo ang napakagandang aral ng Biblia na ating ipapayag. Ako nga pala si Jules Lucban ng Members of Church of God International. Maraming salamat. Okay, that is Brad Jules ng MCGI. Tatayong affirmative. Dako tayo sa tututol naman, pakilala ka kapatid. Okay, ako naman si Jando Alabado, former Seventh-day Adventist debater at evangelist, at ngayon ay nasa Roman Catholic Church na. Okay, thank you mga kapatid. So before natin start ang ating debate, please share yung ating live streaming ngayon kung saan man kayo nanonood ngayon. Siyempre mga kapatid, kung nasa Facebook kayo, merong keyword dyan na at highlights or at followers kung meron kayong mga ganyan mga kapatid, at automatic na magtatag ang inyong mga friends mga kapatid. So umpisahan na natin ang ating debate at bigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag ng ating affirmative sa kanyang patutunayan na si Jesus ay hindi pinanganak ni Maria. Your time start now, Bro Jules. Wala akong marinig. Moderator, wala akong marinig. Nakamute pala ako. Okay, magandang gabi po sa mga kaibigan ko, mga kapatid sa Iglesia ng Diyos. Magandang gabi. Saan man kayo naroroong daigdig. Ngayon mga kaibigan, ay atin pong pag-aaralan kasi marami pong di nakakalam nito. Yung pag-aaral sa Biblia patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Maraming mga sekta po na iba yung pagkakilala kay Kristo at iba ang proseso. Ngayon, pag-aaralan natin mga kaibigan dahil sa loob lamang ito ng Iglesia ng Diyos na dito lang ito inaaral. Kaya gusto ko i-share kay Jando. Ngayon mga kaibigan, kilalanin muna natin ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Ito, Hebreo 10:5, basahin natin. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at tandog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayan napakaliwanag. Sabi ng Biblia ng Hebreo 10:5, kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at tandog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ang Diyos pala naghanda ng katawan na papasukan sa sanlibutan. Napakaliwanag ng talata, Hindi po pumasok diyan sa talata, walang banggit. Pumasok sa tiyan ni Maria at inilabas sa puwerta, walang ganyan O basahin natin. Ang Mateo 1:21, ang versikulo 23.
At siya'y manganganak, ayan no, John do, ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. No itatawag? Jesus. Oh, pansin nyo mga kaibigan, ulitin natin ang basa. At siya'y manganganak ng isang lalaki. At ang ipapanghalan, itatawag mo sa kanya, Jesus. Jesus, no? Wala pong banggit na yung ipinanganak ni Maria, diyan sa talata na yan, ay Kristo. Pansin mo dyan, do? Walang banggit dyan na Kristo, Jesus. Napakaliwanag naman ng talata. Tapos sasabihin mo si Kristo yan. Si Kristo dyan ang dumaan sa puwerta. Maling unawa niyan, bro. No? Ngayon, mga kaibigan, kailan ba lumapag kay Jesus ang Kristo? Yan. Aralin natin yan. Maganda to mga kaibigan, no? Sa Mateo 3 ng 16 ng 17, ganito ang nakasulat. At nang mabautismuhan si Jesus. Ano raw? At nang mabautismuhan si Jesus. Jesus to ha. Walang banggit dito na Kristo. Pagdakay umahon sa tubig. Narito. Nangabuksan sa kanyang mga langit. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Ayan, napakaliwanag. Nung mabautismuhan si Jesus, mayroon pong bumaba at lumapag na katulad sa anyong kalapati. Ayan, yun na po ang Kristo. Pumasok siya nung nabautismuhan. Lumapag doon kay Jesus na nabautismuhan. Hindi po lumabas sa bahay bata ni Maria. Mali po yun. Dahil hindi po sa laula ang ating Panginoong Jesucristo na lalabas sa puwerta. Okay? Ngayon, magtatanong si Jando, yung bang Jesus at Kristo ay magkaiba? Ito sasagot sa iyo, Jando. Acts 2:36. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus. Ano raw? Sige na, una. Okay. Sige. Bye-bye. Okay mga kaibigan, basahin natin ulit. Baka magtanong si Jando kung yung Jesus at Kristo kay magkaiba ba yun? Ito ang sagot. Acts 2:36. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus. Ayan, ano raw ang sabi? Ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus. O ngayon, Jando, kung gagamit ka ng Kawikaan 4 ng 7, nakukunin mo ang unawa. Bakit pa gagawing Kristo kung Kristo na yung Jesus? Kuha nyo? Kuha? E di ibig sabihin, ang Kristo ni Jando, dalawa. Minutes. Oh, salamat Mr. Moderator. Ibig sabihin, yung Kristo ni Jando, dalawa. Pag ganyan ang unawa niya, bakit pa gagawing Kristo itong si Jesus? Bakit pa niyang gagawing Panginoon at Kristo itong si Jesus? Kung yung Kristo, yun na yung Jesus. So maliwanag, dito sa Acts 2:36, nagkaroon ng Jesucristo. Diyan pa lang pumasok yung pinag-isa diyan. Na ginawa na ng Diyos Panginoon at Kristo itong si Jesus. Ang main point natin, mga kaibigan, ang pinakabuod ng ating paksa ay yung puwerta ni Maria. Hindi po diyan dumaan ang Kristo na kinikilala ni Pedro. Hindi po dumaan diyan. Okay? Ngayon, tutol si Jando.
gusto niya dumaan sa puwerta. Bahala ka dyan. Basta yung Kristo ko, hindi sa laula. Bahala ka. Bakit di mo naunawaan yan? Alam ko nito si John doon, nagmamarunong lang to eh. Tama yung sinasabi sa Roma, 1:22 sa'yo. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. Ayan, di ba? Tututol ka, ibig sabihin, nagmamarunong ka niyan. Diyan to. Sabi ng Roma, 1:22, ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. Mangmang pala dyan to, yung nagmamarunong. Bakit? Si Jando kasi, tumututol. Ibig sabihin yan, Jando, kulang ka sa unawa. No? Kulang ka sa turo. Sabi ng Kawikaan, 5:23, siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo. Maliwanag yan, Jando. Magamat si Jando, nag-aaral naman ito si Jando Actually, maraming debate. Kaya lang, kulang siya. Sabi ng Kawikaan, 14:6 ng 8, ang mangmang ay nag-aaral. Ayun Jando. Pero, may pero, hindi matuto. Di pala matuto. Ngayon, magpapahayag ito mamaya. Alam ko, wala tayong matututunan dito Wala tayong matututunan. Babasa lang ito Sabi ng Kawikaan, 14:7, paroon ka sa harapan ng taong mangmang, ay hindi mo mamamalas sa kanya ang labi ng kaalaman. Ayan, wala tayong makukuhang kaalaman kay Jando mamaya. 1 minute. Okay, salamat. Sabi ni Kristo, pabayaan ninyo sila, mga bulag. Ayan ang tawag pala sa iyo bulag, pinababayaan ka na nga ni Kristo Sabi ni Kristo, pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag. Ayan Sabi ng Mateo 3:7, sila'y mga lahi ng ulupong. Nako. Ito palang aral na dumaan sa puwerta ni Mariang Kristo. Sabi ni Kristo, mga lahi ngayon ng ulupong. Ulupong palang tawag sa inyo. Pinatunayan ito sa Titus 1:16. Sila ay mga nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Ngunit, ikinakaila sa kanilang mga gawa. Ayun, sabi ng Biblia mga kaibigan, nagpapanggap lang pala itong mga taong ito. No? Ang tanong, lagi namang nag-aaral to si Jando, laging may debate. Kaya lang, hindi siya nakakarating sa pagkalam ng katotohanan, mga kaibigan, Sabi ng 2 Timoteo 3:7. Time. Na laging, okay, salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Jando ng Roman Catholic Church, 7 minutes. Your time start now. Unang katanungan. Ang sabi mo, ang mangmang nag-aaral pero hindi natututo. Sumasang-ayon ka ba sa sinabi mong yon? Yes, pinapatungkulan ka. Sumasang-ayon, ikaw ang pinapatungkulan dahil sabi ng Biblia, nag-aaral ka pero hindi ka matuto. Mangmang ang tawag sa iyo, Jando. Next question. Ginamit mo ang Mateo 1:21 hanggang 23. Ang sabi mo walang binanggit dyan na Kristo. Tama ba yung sinabi mo o nagkamali ka doon? Dito sa wala. Dito sa yung ginamit kong talata na version ng Biblia, walang mababasang Kristo kundi Jesus. Basahin ko At nang mabautismuhan si Jesus. Ayan. Next question. Nanindigan ka na tinawag siyang Kristo simula nang siya mabautismuhan. Ibig sabihin ba before siya mabautismuhan, hindi siya tinawag na Kristo? Hindi siya tinawag na Kristo. Nung ipinagbuntis siya hanggang siya lumaki siya, hindi siya tinawag na Kristo. Doon pa lang siya tinawag noong nabautismuhan siya. Ayan Kung mayroon ka mang mababasa, maling salin yan. Di yan totoo. Next question. Okay, next question. Sa Mateo 1:16 ba tinawag siyang Kristo o hindi? Clarification muna. Ano yon? Time stop mo na. Clarification daw pero depende yan kay Jando. Ika-clarify mo ba bro Jando? O ano daw? Okay, ang tanong ko sa kanya,
Sinabi niya kasi, ang mangmang nag-aaral pero hindi natututo. Okay. Kaya sabi rin niya kanina na tinawag lang Kristo si Jesus after sa bautismo. Yan, tanong ko sa kanya ngayon, sa Mateo 1:16 ba, nabautismohan na ba si Kristo ng panahong yan o hindi pa? Wala akong nilatag na ganyan. Next question. Next question. Wala pa daw siyang nilatag. Okay. Next na tanong naman. Saan mo nabasa na ulupong ang tawag sa nagtuturo na dumaan sa puwerta si Kristo? Mateo 3:7. Next question. Mababasa ba sa Mateo 3:7 na ulupong ang tawag sa nagtuturo na dumaan ang Kristo sa puwerta? Maria, mababasa o hindi? Clarification muna. Word for word bang hinahanap mo? Okay, clarification. Ika-clarify ba or doon ka pa din sa tanong mo, bro Jando? Yes bro. Yes bro. Kasi hindi naman pwede na magtuturo ka ng diwa. Wala namang mababasa. Okay, so yun na yung clarification mo. Brother Jules, proceed ka sa sagot, bro. 10 seconds ako. 10 10 seconds, seconds. proceed. Okay. Ang sagot ko, hindi lahat litra por litra may payag sa Espiritu. Unang Korinto 2 ng Next question. Chase, ang mga ito ay pinapayag sa atin ng Diyos. Next question. Okay. Ginamit mo ang gawa 2:36 ginawang Kristo si Jesus. Saan mo nabasa na ginawa siyang Kristo nang siya'y binautismohan? Clarification muna, Mr. Moderator. Again, clarification. Saan ba siya nagtatanong? Sa Acts 2:36? Okay, ika-clarify mo ba, bro, o doon ka pa din sa tanong mo? Ang tanong ko sa kanya, ginamit niya ang Acts 2:36 na ginawang Kristo si Jesus. Ang tanong ko sa kanya, saan niya nabasa na tinawag siyang Kristo nung siya'y binautismuhan? Okay, so saan mabasa to? Proceed. Ito nga, yung binabasa ko kanina. Acts 2:36 tapos Mateo 3:16-17. Next question. Mababasa ba sa Acts 2:36 na tinawag siyang Kristo during sa baptism o hindi mababasa? Mababasa sa 2 talata. Sige. Saang talata sa Acts 2:36? Isang talata lang yun eh. Saang talata dyan na mababasa natin na tinawag siyang Kristo during sa baptism? Mayroon. Diyan sa 2 talata na binasa ko. Objection, moderator. Objection, proceed. Next. Yung tanong ko, clarification na yun eh. Saang sa talata sa Gawa 2:36 na tinawag siyang Kristo during sa baptism? Yun ang tanong ko. Saan talata? Sabi niya, 2 talata. Saang talata? Isang talata sinabi, 2:36 lang yun eh. Okay, on to objection, meron ba? Or ready ka na magbigay Wala ng bro. talata? Sumagot lang ako. Sumagot na kasi Okay, ako eh. So ganito, bro, ang tanong kasi dito sa ang talata, naghahanap ito ng lokasyon. Proceed ka, Brother Jules, sasagot mo ulit. 20 Okay, seconds. okay. Mayroon po, mayroon. Nasa Acts 2:36 po at Mateo 3:16 ng 17. Next question. Okay, Next question. proceed. Acts 2:36, patalastasin ang buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus. Nandito ba mababasa basta talatang ito na tinawag siyang Kristo nang siya'y binautismo? Ano hindi mababasa rito? Mayroon tayong mababasa dyan dahil 2 talata ang ating binasa. Next Objection, question. moderator. Objection, proceed. Negative. Ang objection ko, sabi 2 talata, Acts 2:36 at Matthew 3:16-17. So dito muna ako sa 2:36 kasi 2 talata daw eh. Ito mas talatang ito. Mababasa ba rito sa talatang ito na si Kristo tinawag, na si Jesus tinawag na Kristo during baptism o hindi mababasa sa talatang ito? Okay. Mayroon ngang mababasa. Mayroon. Mayroon bang mababasa? Ulit. Next question. Okay. Next question. Na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Saan sa talatang ito narinig mo na nabanggit ko na tinawag siyang Kristo during baptism? May narinig ka o wala? Mayroon. Narinig ko. Pinahayag sa akin sa pamamagitan ng Espiritu. Unang Korinto. 2 ng Gs. Ang liwaliwanag sa akin eh. Ewan ko sa'yo. Next question. Okay, next question. Sa Matthew chapter 3 verse 16,
At nang mabautismohan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig hanggang sa dulo, lumalapag sa kanya. May nabasa ba rito sa talatang ito, tinawag siyang Kristo sa bautismo o hindi? Mayroon. Mayroon tayong mababasa. 2 talata nga yan eh. Acts 2:36 at Mateo 3:16 ng 17. Next question, galingan mo naman, Brother Jando. At nang mabautismohan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumabang tulad sa asang kalapat lumapag sa kanya. May narinig ka bang binanggit ko na tinawag siyang Kristo during baptism o wala ka narinig binanggit ko? Mayroon tayong narinig, napakalinaw sa tainga ko, mayroon. Unang Korinto, 2:10, ipinahayag na naman sa akin ngayon lang. Next question. Time na, 7 Okay, minutes. time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. So dako tayo sa kanyang unang pagpapahayag sa negative na stand. Brother Jando ng Catholic, your time start now. Mga kaibigan, ako'y natatawa sa katunggali natin kasi harapan ko magsinungaling. Sinabi niya, narinig daw niyang binanggit ko, mga kaibigan. Basahin nga natin kung may maririnig ba kayo sa babasahin ko. Sabi niya, narinig daw niya sa binanggit ko raw eh. At nang mabautismohan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit. Mayroon ba kayo narinig? Wala, di ba? Nagsinungaling yung ating kalaban dito. Ang dating daan pa naman ito. Nag-aaral pero hindi natututo. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Ay, wala namang akong nabanggit. May narinig ba kayo? Mga kaibigan, comment nga kayo kung may narinig kayo. Ito naman tayo sa Acts 2:36. Kung meron ba kayong maririnig, tinawag siyang Kristo during baptism. Sabi, pagkatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa cross. Period. May narinig kayo? Wala. Ngayon, wawasakin natin yung tindig niya. Ginamit niya Mateo 1:21, sisimulan natin sa 16. Kasi laktaw siya sa 21 eh. Ang malas mo, Diyos, nasa screen yung talata, nababasa ng mga viewers. Kitang-kita ang pagsisinungaling mo dito. Sabi, at naging anak ni Jacob si Jose, asawa ni Maria, na siyang nanganak kay Jesus, na siyang tinatawag na Kristo. Na siyang tinatawag na Kristo. Ang sabi niya kanina, tinawag lang siyang Kristo during baptism. Itong Mateo 1:16, hindi pa naman siya nababautismuhan nito eh. Dagdagan pa natin ng mga talata na babasag sa claim niya na tinawag lang na Kristo si Jesus during baptism. Ito tayo ngayon sa Lucas 2:11. Ito pa. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Uy, nawasak na naman. Ano daw ang pinanganak? Ang Kristo. Sabi niya, hindi pinanganak ang Kristo. Basag na. Ang stand niya, hindi pinanganak ang Kristo. Pero sa talatang ito, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Basag na. Ito yung mangmang nag-aaral pero hindi naman natututo. Dagdagan pa natin. Mateo 2:4. Ito At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba ng bayan, ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipinanganak ang Kristo. Ang kanyang tema, hindi ipinanganak ang Kristo. Pero sa talatang ito, ipinanganak ang Kristo. Ang malas naman ng kalaban ko, nababasa ng mga viewers ang talata.
Kaya yung pagsisinungaling niya, basura lahat ang mga yon. Dagdagan pa natin. Lucas, Kapitulo 2, versikulo 26. At ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na di niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. E ang tanong, ilang taon si Jesus nang makita ni Simeon ang Kristo? Ilang taon si Jesus nang makita ni Simeon ang Kristo? Wait lang. Ito ay during baby pa si Kristo. Ha? Nang makita ni Simeon ang sanggol, sinabi ni Simeon, maari mo na akong kunin, maari na siyang mamatay, sapagkat nakita na niya ang Kristo. Sinungaling itong si Jules. Kitang-kita sa talata. Dagdagan pa natin. Juan 1:41. Ang daming talata, oh. Una niyang nasumpungan ng kanyang sariling kapatid na si Simon. At sa kanya'y sinabi, nasumpungan namin ang Mesiyas na kung liliwanagin ay ang Kristo. Uy! Meron din! Meron din! Ngayon, bago pa nabautismuhan ni John the Baptist si Kristo, sinabi na dito, nasumpungan namin ang Mesiyas. Ano yung Mesiyas? Kristo. So, wasak na wasak ang turo nitong si Jules na tinawag lang daw siyang Kristo nung siya ay nabautismuhan. Ang daming talata yung binasa ko. Hindi pa nababautismuhan si Jesus, tinawag na siyang Kristo. Ito pa ngayon. Mga pamatay na mga ebidensya na wawasak sa kanya. Sa Mateo 7, sa Isaiah 7:14 kasi meron na kasing hula. Ayon sa Isaiah 7:14, may isang dalagang manganganak. Manganganak talaga, no? Manganganak. Ang sabi dito sa Isaiah 7:14, ganito ang ating mababasa. Dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Ano daw? Tatawagin sa pangalang Emmanuel. Itong sinabi dito na manganganak siya ng isang sanggol na lalaki, a virgin shall become pregnant and bear a son. Ang tawag dyan, Haal Maharab Yelodet Ben. Ibig sabihin, isang berhen. Haal Maharab Yelodet Ben, isang berhen ang mabubuntis at magsisilang ng anak. Ngayon, yang anak na isisilang ng buntis, sino yan? Galatia 4:4. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae. Yung anak ng Diyos ang isinilang. Yung Kristo ba hindi anak ng Diyos? Mali yata. Ang meaning kasi ng Kristo, the anointed one. The anointed one. Sinong i-anoint? Yung Jesus. Yung anak ng Diyos. Yon ang i-anoint. Ang meaning ng Kristo, the anointed one. Ang i-anoint ang anak ng Diyos. Anong sabi sa Galatia 4:4? Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae. Pero ang turo ng ang dating daan, hindi isinilang ng babae ang anak ng Diyos kasi pumoses. Pumoses! Pumoses lang.
hindi naging tao. Eh ano ba ang katuruan ni Apostol Juan? 1 minute. 1:1:14 tayo. Sabi sa 1:14, naging tao ang salita. Sabi ba dyan na umanib sa tao? Sumapi sa tao? Walang sumapi sa tao. Naging tao. Iba kasi yung naging tao sa sumapi sa tao. Oh. At nanirahan sa piling namin. Nakita namin ng kalwalati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Yung palang salita na naging tao, siya pala ang kaisang-isang anak ng Ama na siyang sinabi ni Apostol Pablo na isinilang ng babae. Paano isisilang kung hindi dadaan sa puwerta? Isinilang nga eh. Ha? Ngayon, ano ba ang ginamit dito? Sa pagsisilang na ito? Siyempre, maglilihi siya. Time. Ayun. Ready na ako sa tanungan. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Jules ng MCGI, your time start now. Okay, una kong tanong sa iyo, Jandong. Diyan ba sa Lucas 2:26, kanino salita ang ginamit? Pakisagot. Kaninong salita ang ginamit? Oo. Siyempre salita ito ng ng Espiritu Santo na ipinahayag kay Mary. Kay Simeon pala, Sure ka? Simeon. Kay Simeon. Next question. Okay. Ngayon, ang sagot mo ay salita ni Simeon. Wrong. Maliwanag yan sa mga tagapakinig. Objection, moderator. Objection, proceed. Wala akong sinabi salita ni Simeon. Ang sinabi ko salita ng Espiritu Santo kay Simeon. Yun ang sinabi ko. Okay. Magre-replace ba ng tanong si Jules or counter objection? Counter ako, bro. Counter. Proceed, bro. Okay, ang counter ko sa kanya, hindi ko tinatanong kung Espiritu Santo doon sa Lucas 2:26 kung kanino salita yon. Hindi ko tinatanong yung Espiritu Santo kasi wala namang Okay. mababasa doon na Espiritu Santo. Ito judgment natin. During premise kasi kahit pa anong obserbasyon ni Brother Jules, kung talagang sinabi mo yon, Brother Jando, o hindi, tinatanggap ko pa din yung sinabi ni Brother Jules as a premise plus yung question. So bro Jules, continue ka lang muna bro. Tapos pwede namang sumagot ng 10 seconds kung talagang may problem sa tanong. Proceed bro, Jules. Okay, sa Lucas 2:26, diyan ba sa talata na yan, sino ang nagsasalita? Ang Espiritu Santo. Sabi dito, ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya. Ang nagsalita, ang Espiritu Santo kay Simeon. Yun. Yun ang sagot ko. Okay, next question tayo. So, naniniwala ka kay Simeon? Sagot, Yes yes. or no? Yes, naniniwala ako kay Simeon kasi pinangakuan siya ng Panginoon at nangyari ngayon kanyang hiniling na makita niya ang Kristo. Ibig sabihin, nakita niya, hindi pa nababautismuhan si Jesus, tinawag ng Kristo. Next question. Okay, sabi mo naniniwala ka kay Simeon. Tao ba si Simeon? Yes or no? Objection, moderator. Objection, proceed. Wala akong binanggit kung tao ba o hindi. Wala akong nilatag na ganyan. Ang nilatag ko lang, sinabihan si Simeon. Next question. Okay, so automatic next question to. Wala daw siyang Okay, binanggit next na ganun. question tayo. Okay. Ngayon, dyan ba sa sagot mo na maliwanag, sabi mo, premise mo na, no, na naniniwala ka kay Simeon, hindi ka na ba magpapatuloy sa kasinungalingan mo? Yes or no? Objection. 10 seconds. 10 seconds. Ang tanong niya kasi fallacy of false dilemma, kaya ang sagot ko, hindi ako nagsisinungaling sa debating ito dahil may binabasa akong talata. Next question. Question. Oh, so, inaamin mo ngayon na hindi ka na magpapatuloy sa pagsisinungaling? 10 seconds.
10 seconds, proceed. Hindi ako kailanman nagsisinungaling. Sa lahat ng mga debate ko, never akong nagsinungaling. Namamaratang ka lang na nagsisinungaling ako. Next question. Next question. Okay, next question tayo, no? Ngayon, pumunta tayo sa Mateo 2:4. Sino yung nagsasalita doon? Mateo 2:4. Ang nagsasalita dito, si Mateo. Inilahad niya kung ano ang sinabi ni Haring Herodes. Next question. Next question. Sino yung sumasamba doon? Ang sumasamba doon, objection moderator, Question, proceed. wala akong binanggit na samba sa Mateo 2. Okay. Automatic next question yan. Wala daw siyang nabanggit na ganyan. Wala siyang nabanggit. Okay. Next question tayo. Sabi mo, yung Kristo mo dumaan sa puwerta ni Maria. Tama ba ito? Yes or no? Yes, tama yon. Kasi isinilang, hindi pwede magsisilang ng anak ng Diyos yung babae kung hindi dadaan sa puwerta niya. Ang anak ng Diyos ang isinilang niya. Pag sinabing ipinanganak, talagang dadaan sa puwerta. Next question. Okay, next question. Pwede ka ba magbigay ng talata na yung isinilang ni Maria, sinabi ni Maria na ito ang Kristo na anak ko? Mayroon bang ganon? 10 seconds. 10 seconds. Proceed. 10 Okay. Ang ginamit ko kasi Galatia 4:4, si Apostol Pablo ang nagsabi, ang anak ng Diyos isinilang ng isang babae. Wala akong sinabing Maria ang nagsabi, si Pablo ang sinabi kong Next nagsabi. question. Next question. Okay. Diyan ba sa talatang Galatia 4:4 mababasa ba ang Kristo? Mababasa ba daw? Sa Galatia 4:4, bahagi ito ng mga patunay ko. Ang bagay. Objection, Mr. Moderator. Objection. Objection, Bro Jules. Ang tinatanong ko mababasa. Okay, 10 seconds moderator. Proceed sa 10 seconds. Okay. Mateo 1:16, ang ipinanganak ni Maria, Jesus, sa tinatawag na Kristo, sa Galatia 4:4, yan ang anak ng Diyos. Next question. Okay, so inaamin mo ngayon, Jando, sa mga nakikinig, wala kang nabasa na si Kristo yung isinilang sa Galatia 4:4. Tama ba ito? Yes or no? Hindi ako nagsisinungaling. No, hindi ako nagsisinungaling dahil ang daming talatang ginamit ko at bahagi doon ng Mateo 1:16 na ipinanganak ni Maria ay si Jesus, tinatawag na Kristo. Next question. Plus 48 Okay, minutes. doon sa Galatia 4:4. Next question tayo, no? So inaamin mo na wala kang mababasa doon sa Galatia 4:4? 10 seconds. 10 seconds. 10 seconds. Hindi ko aaminin yun dahil bahagi lang ang Galatia 4:4 sa mga talatang ginamit ko. Lahat talatang ginagamit ko nagpapatunay yun. Mateo 1:16, si Jesus ay tinatawag na Kristo. Okay. Okay, next question. Hanapin ko yung pinanganak si Kristo dito sa mga talatang ginamit mo, ha? Lucas. Tinanong ko na to sa iyo, ano? Sa John 1:40, Time. nilatag 7 mo. minutes time. Okay. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. At dako tayo sa ating rebuttal. Again, mauna dito si Brother Jules. Sa ating paksa mga kapatid na si Jesus ay hindi pinanganak o si Kristo ay hindi pinanganak ni Maria. Your time start now. Okay, magandang gabi ulit, ano? At sa pangalawang round natin, sa pamamagitan ng mga tanong natin, wala siyang nabasa. 10 seconds lang ng 10 seconds ka, no? Ibig sabihin, nag 10 seconds ka, wala kang patunay na may mababasa ka na si Kristo'y sinilang. Pinagdidiinan mo kanina yung Galatia 4:4, pero tag 10 seconds ka kasi nga walang mababasa doon. Ako ba? Nung tinanong mo ako, mayroon. No? Laging mayroon. Hindi mo nagiba. Hindi mo nagiba, bro. Nahihinaan ako sa'yo, bro. Hindi mo nagiba. Ang katunayan po, mga kaibigan, na hindi po isinilang ni Maria si Kristo. Kasi nga si Kristo mismo hindi niya kinilala yan na ina niya.
Baka bumasa na naman to ng mga wrong naman, magmamaling diwa ka na naman ha. Ang hinahanapan natin mismo si Kristo. Kung nagsalita siya, na ina ko ba si Maria? Walang ganun eh. Oh, John 3:4. At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Wala pakialam eh. Yung Jesus wala din pakialam eh. Ha? Walang pakialam, bro. Ito pa. John 19:26. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya, ang kanyang ina ay narito. Sino may sabi niyan? Mga alagad. Hindi naman may sabi si Kristo na ina niya yun. Kasi ang pagkakilala kasi ng mga alagad, yung ginagamit mong sitas, process yan bro eh. Yung kanina, gumamit ka ng Isaias 7:14. Hula yan. Di mo talaga alam yan eh. Hula yan bro. Nagpuproseso yan. Paano di mo maunawaan yan? Kasi sabi sa Daniel 12:10, ang masasama ay gagawa ng kasamaan at wala sa masasamang makakaunawa. Tumingin man ng tumingin, duminig man ng duminig, di sila makakaunawa. Mateo 13:13. Sino yung binigyan ng pinagkalooban makaunawa ng mga hiwaga ni Kristo? Yung nasa loob ng iglesia ng Diyos. Marcos 4:11. Pinagkaloob sa inyong makalam ng hiwaga ng Diyos. Ngunit, sa mga nasa labas, katulad ni John Doe, ay ginawa sa pamamagitan ng talinghaga. O paano unawaan yan ni John Doe? Basa lang siya ng basa. Pero yung proseso, di niya alam. Yan ang kulang kay John Doe. Yung pagpaprocess kung paano naging Kristo yung Jesus. Kasi nakasulat na kasi yan John Doe. Paano mo yan himay-himayin para mo mapag-aralan kung paano lumitaw yung Kristo? Sinilang ba ng isang babae ang Kristo? Hula yan yung nasa Isaias. Kumbaga kaagibat lang yun. Nung gawin na ng Panginoong Kristo yung Jesus. Kaya nahihula yun. Nung gawin na yun. No? Mahirap kasi ipaliwanag yan sa mga sarado ang utak eh. No? Mahirap yan. Lalo na tumututol ka sa Biblia, tumututol ka kay Kristo. Kita mo? Kristo lang, di mo makilala kung sinilang ba ng babae. Kasi kung ganyan ang unawa mo dyan do, sa laulang Kristo mo. Lumabas sa bahay bata. Sa puwerta ng babae. Sa laula. Ganyan ba ang Diyos na kinikilala mong Kristo sa laula? Hindi naman ganun po ang mga Kristo ng Diyos na kinikilala po ng dalisay na aral. Hindi sa laulang Kristo. May proseso yung Ama. Gumawa siya ng katawan. Tapos lalapagan niya. No? Lalapagan ng anak. Hindi lalapag doon sa yung ng babae. Ano gagawin dyan doon sa 9 months ni Kristo? Ano gagawin ni Kristo? Di ba 9 months nagbubuntis yung babae? Anong gagawin ni Kristo sa loob ng Pakisagot nga mamaya. Ano ang gagawin niya doon sa loob ng babae? 9 months. Yung anak ng Diyos mananatili doon sa tiyan? Last 4 minutes. Yan. Yan ang unawain ninyo mga kaibigan. Kaya mali po ang aral ni John Doe na natutunan niya. Ang pagkakilala natin kay Kristo, dalisay. No, hindi sa laula. Hindi siya dadaan sa puwerta ng isang babae na siya lang naman yan. Tao lang naman yan, di ba? Sino ngayon may karunungan sa atin?
Siyempre, ang may karunungan na nagsasalita, yung may katotohanan. Walang iba kundi si George Locban yun, na pinahayagan ng Espiritu. Si Jando, hindi ito napahayagan eh. No? Unang Korinto 2 ng 10, ang mga ito ipinapahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. No? Lagi siyang letra por letra. Sabi ng Biblia, ang titik ay pumapatay. No? Hindi lang sa nasusulat, mayroon ding pahayag. Pero pag lumabag ka na, pangit na yon, bro. No? Yung aral mo na yan, pinapatakwil ni Pablo sa Galatia 1 ng 8 kasi kinikilala mo si Kristo lumabas sa puwerta ng babae. Mali ka na noon, bro. Mali ka na. Diba? Dito pa lang sa Mateo 1:21, 23. At siya ay manganganak. Ito yung hula sa Isaiah. So natupad dito. Nag-process dito eh. At siya ay manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Jesus. Walang sinabing Kristo. Hindi pa kasi dito ginagawang Kristo. Itong si Jesus. Dito oh. Sablay ang unawa mo rito, yung pagtutol mo. Di mo matututulan to, bro. Dahil ito ang tinatawag na Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Dahil gagawin ng Diyos yan na Kristo, kaya ililigtas ang kanyang bayan. Napakaliwanag ng dalisay na aral nating pinag-aaralan, no? Kaya nga pagdating sa Acts 2:36, pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Kaya naisulat yung pinagbabasa mo kasi nga alam na ng mga apostol yan na ginawang Kristo itong si Jesus. Kayong nababasa mo, kala mo, lumabas na yun doon sa puwerta ng babae si Kristo. Mali ka. Mali ka ng pagkakilala. Mantakin mo kanina, tinanong ko siya, nagtitiwala ka ba kay Simeon? Labag sa Biblia ang sagot mo, bro. Labag yan. Aral-aral ka ha. Kawikaan 3 ng 5. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso Objection, mo at huwag moderator. kang manalig sa sarili mong Objection, moderator. kaunawaan. Nasasaktan ka? Objection, moderator. Objection. Anong objection? Wala akong binanggit na ako'y nagtitiwala kay Simeon. Wala akong binanggit na ganon at hindi namin topic ang pagtiwala kay Simeon. Okay, counter objection, meron ba? Counter ako. Sumagot siya. I-reply natin to. Sumagot siya, Okay. oo. Nagtitiwala siya kay Simeon. Okay. So ganito ang judgment natin dyan. At hindi pinapakialaman ng moderator kung ano man ang iniisip o paniniwala ng nagsasalita ngayon. However, pwede mo yang itanong mamaya, bro, dyan duha or i-rebat. So, brother Jules, continue ka pa, bro. Last 1 minute and 7 seconds pa, bro. Okay, maraming salamat, Mr. Moderator. Tinanong ko siya kung yung bang nagsalita doon kung sino. Sabi niya, Espiritu Santo. Ano ako, umikot lang ako ng salita. Nagtitiwala ka ba kay Simeon? Sabi niya, oo. Oo daw, nagtitiwala siya kay Simeon. Kulang sa aral to, bro. No, kulang sa turo to. Nag-aaral to pero hindi matuto, sabi ng Kawikaan. Mantakin mo, labag sa Biblia ang sagot niya. Kawikaan 3 ng 5. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Diyan at huwag kang manalig sa sarili mong kaunawaan. Ngayon, nagtiwala ka kay Simeon. Sabi ng Jeremias 17 ng 5, sumpain ang taong tumitiwala sa tao. Susumpain ka niyan, diyan do. Sabi ng Diyos, sa Diyos ka lang, doon. Huwag ka magtitiwala kay Simeon. Mas magdi-deny ka. Ibalik mo yan, record mo. Mamaya, di mo i-post yan ha. Hiya ka. Sinungaling to, nagdi-deny. So sa bagay, sabi sa John 8:44, Time. kayo'y sa inyong amang jablo. Time. Okay, so dako tayo mga kapatid sa second cross ng ating negative. Brother Jando ng Catholic, your time start now. Okay, sa Mateo 1:16, ayon sa Mateo 1:16 at naging anak ni Jacob si Jose, asawa ni Maria, na siyang nanganak kay Jesus. Sang-ayon ka ba sa sinabi ni Mateo? Tutol ka.
Hindi tayo sang-ayon sa unawa mo sa talata. Objection, moderator. Kasi mali ang Objection, pagkaunawa moderator. mo. Objection. Objection mo na. Negative, ano yan? Categorical ang tanong ko, moderator. Categorical. Ang tanong ko sa kanya, Anong pagpipilian? sang-ayon ba siya sa sinabi ni Mateo o tutol siya? Okay, so, Brother Counter? Jules, counter objection. Oo, sinagot ko na siya. Hindi ako sang-ayon sa pagkaunawa niya sa talata. Kasi nga, mali ang pagkaunawa niya sa talata. Okay. Hindi siya nakakaunawa. Next question. Okay, so ang kinukuha ko doon yung sa categorical na hindi daw siya sang-ayon, pero yung paliwanag niya, proceed pa din yan, Bro Jento. Nang sabihin ni Mateo na si Maria na siyang nanganak kay Jesus, nagsinungaling si Mateo o nagsasabi ng totoo? Clarification muna. Clarification. Proceed. Pero Delay yung depende yan. boses mo kasi. Lapit mo yung mic mo dyan, do. Sangit Sige, na tumawa ka. paulit na lang yung tanong, paulit. Oo. Nang sabihin ni Mateo na si Maria na siyang nanganak kay Jesus, nagsasabi siya ng totoo o nagsisinungaling siya? Totoo o nagsisinungaling ba? Clarification muna, Mr. Moderator. Marami kasing Mateo. Bro. Oh. Ganito, bro. Lagyan mo ng sitas. Lagyan mo Bro ng Jules, ganito, sitas. bro. Isang clarification lang kasi every question, bro. Na-clarify ka na kanina. 10 seconds ako. 10 Okay, seconds. proceed. 10 seconds. Okay, 10 seconds ako. Mateo lang kasi ang ginamit niya, mga kaibigan. No? Sabi ng Biblia, huwag mong sagutin ng mangmang ayon sa kanyang kamangmangan kasi hindi siya gumamit ng bersikulo. Next question. Sa Mateo 1:16, nang sabihin ni Mateo sa 1:16 na si Maria nanganak kay Jesus, nagsasabi ba siya ng totoo o nagsisinungaling siya? Totoo. Ako nagsisinungaling. 10 seconds ako, 10 seconds. 10 seconds. 10 seconds, 10 seconds ako. Ang sagot ko dyan, hindi yan naunawaan ni John Lo. Yung sitas na yan. Hindi niya naunawaan yan. Next question. Daniel 12 ng Next 10, hindi niya question. naunawaan. Ang sabi ni Mateo na si Maria na siyang nanganak kay Jesus na siyang tinatawag na Kristo. Sang-ayon ka ba sa sinabi ni Mateo na ang pinanganak ni Maria si Jesus tinatawag na Kristo? Yes or no? Yes or no? Hindi tayo sang-ayon sa pagkaunawa mo. Kasi nga, sabi sa Objection, Daniel 12 moderator. wala Objection, sa moderator. pagkakaunawa. Objection. Wala akong tinatanong kung sang-ayon siya sa unawa ko. Wala akong tanong na ganun na sang-ayon ba siya sa unawa ko? Wala akong tanong na ganun. Ang tanong ko, sang-ayon ba siya sa sinabi ni Mateo? Yun ang tanong ko. Wala akong tanong na sang-ayon siya sa unawa ko. Okay. So, Counter? nag-object ka doon sa unawa na word. Bro Jules, counter objection. Sinagot ko na siya, inuna ko yung categorical, no. Hindi ako sang-ayon sa kanyang pagkaunawa sa paggamit niya ng sitas. Bungol kasi yan eh. Okay. So, ganito, bro. Yung sagot dito ni Brother Jules, no daw. Pero doon sa pagpapaliwanag niya, kahit pa tama yan o mali, proceed pa din. So, Bro Jules, proceed ka sa no. Okay, no, hindi tayo sang-ayon sa kanyang paggamit ng talata kasi sabi sa Daniel 12 ng 10, wala sa masasamang makakaunawa. Hindi magiging tama yung talata kung yung masamang gumagamit. Next question. Next question. Ibig sabihin ba sinungaling si Mateo nang sabihin niyang tinawag na Kristo itong si Jesus na ipinanganak ni Maria? 10 seconds, 10 mga kaibigan, dahil yung tanong niya ay kamangmangan. Bakit niya gagawing sinungaling yung si Mateo? Kaya kamangmangan yan, ano? 26 ng 4. Next question, 10 seconds. Next question, totoo ba ang sinabi ni Mateo na si Maria ay nanganak ng Jesus na tinawag na Kristo? Totoo ba ang sinabi niya? Totoo ba daw? Ang sagot ko sa iyo, hindi maging totoo yan Hindi. kung ikaw ang gumagamit. Hindi magiging totoo kung ikaw ang gumagamit. Next question. Okay. Ayon sa Galatia 4:4, sino ang anak ng Diyos na isinilang ng babae? Clarification muna. Proceed sa clarification. Pakibasa muna. Kasi ikaw ang Objection, gumamit yan. moderator. Wait lang sa clarification ha. So yun yung clarification. Before ka mag-object, Brother Jando, ika-clarify mo ba? Tapos Clarification. O sige, walang problema. walang problema daw. So i-clarify, Brother Jando. Proceed ka, bro. Pero naka-time stop yan. Sabi dito, ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak
na isinilang ng isang babae. Ang tanong sa kanya, sino itong anak ng Diyos na isinilang ng isang babae? Okay, sino daw? Time resume. Ang hula yan bro eh. Ang katuparan yan nasa Acts 2:36. Objection moderator, objection moderator. Yung Jesus Objection ginawang muna. Kristo. Objection moderator. Negative, anong objection? Wala akong tinatanong kung hula ba ito. Ang tanong ko ay sino? Sino ang Okay. tanong ko? Hindi ko tanong kung anong hula ba Okay. ito. Tanong ko, Okay. 10 seconds sino? ako dahil Teka, 10 hindi pa ako seconds tapos. Teka, Wait. masyadong defensive Sige, eh. Sino itong anak ng Diyos na isinilang ng isang babae? Okay, so 10 seconds daw ang 10 sagot ni seconds Jules. ako. Proceed. Para maliwanagan siya, no? Yan ay hula yan, ang katuparan yan. Sa Acts 2:36, ginawa Kristo yung Jesus. Next question. Sumasang-ayon ka ba na si Jesus ang anak ng Diyos na isinilang ng isang babae? Yes or no? Hindi ako sumasang-ayon sa pagkaunawa mo sa talata sa paggamit mo kasi mali ang paggamit mo. Next question. Kung hindi si Jesus ang anak ng Diyos na isinilang ng isang babae, sino? Yung Jesus nga, ano yun eh, katawang lupa. Yung Jesus na isinilang, hindi yun ang Kristo. Kasi dalisa yung Kristo hindi dadaan sa puwerta ng babae. Di katulad ng Kristo mo sa laula. Next question. Sinabi mo ngayon na si Jesus pala ang anak ng Diyos na isinilang ng isang babae. Tama ba ang sinabi mo o mali ka doon? Tama o mali? 10 seconds, wala akong 10 sinabing si Kristo ang isinilang. Objection moderator? Sinabi ko 10 si Jesus ang seconds, isinilang. Objection moderator? 10 seconds yan bro, walang objection. Maliwanag yung tanong ko moderator. Sinasang-ayunan na ba niya na si Jesus? Bro. Wait lang bro. Oo. 10 seconds kasi bro, wala tayong objection dyan bro. Tapos, itutuloy ko muna yung sige, bro, sige, Jules. sige. Tapos mag-object ka ha kung meron. So bro, Jules, continue ka pa ng sagot bro. Okay, ang sagot natin, hindi po isinilang yung Kristo kundi yung Jesus. Okay? Kasi mangmang yung tanong niya Next sa question. Tawikan. Okay. Okay, next question. Mag-object pa. Yung Jesus na isinilang ng isang babae, yun ba ang anak ng Diyos o hindi? No! No. Pumasok doon yung anak ng Diyos, lumapag sa kanya nung nabautisbuhan. Next question. Ilan ang anak ng Diyos ngayon? Si Jesus at yung katawan o si Jesus lang? Yung Kristo lang, tapos Objection, ginawang moderator. Kristo yung Jesus. Objection mo na. Objection, moderator. Objection. Yung tanong ko kategorikal. At tanong ko kategorikal. Anong pagpipiliin mo na bro? Yung anak ba ng Diyos ay dalawa? Si Jesus at ang Kristo. Yun ang tanong ko. Okay. Bro Jules? Okay, 10 seconds ako bro. 10 seconds ako. 10 seconds ako dahil iisa lang naman yon dahil nung sa Acts 2:36 ginawa ng iisa sila. Pero doon sa panganganak, magkahiwalay pa. Time. 7 minutes time. Okay, so time. dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross, ang ating negative. Siyempre, dako tayo sa kanyang rebuttal bilang negatibo. Brother Jando, your time start now. 10 minutes. Okay, maraming salamat moderator. Ang natatawa ko kasi umamin siya na yung palang anak ng Diyos na isinilang ni Maria ay si Jesus. Nang inamin niya yon, sinabi niya, iisa lang daw si Jesus at ang Kristo. Anong iisa? Anong iisa? Ibig sabihin ba dalawa yan? Mali. Pag sinabi kasi na si Jesus ang Kristo, ibig sabihin hindi ibang entity itong Kristo. Pag sinabi kasi ng Kristo, yung inanoint, sino bang inanoint? Ito si Jesus. Yung isinilang ni Maria, yun ang inanoint. Kaya nga tinatawag na Kristo eh. Yung tatawagin Kristo yung hindi inanoint yun. Oh. Malinaw dito sa debating ito, hindi niya alam kung ano ibig sabihin ng Kristo. Sa kanya, ang Kristo ay pangalan. Mali. Ang Kristo ay the anointed one. Ngayon, ang sinabi dito kung sasabihin natin dito na sa 1:14 kasi, ang binanggit kasi diyan is logos sarx egeneto. Ano yung logos sarx egeneto?
ang salita naging tao. Ipinipilit niya kasi na pumasok lang sa tao. Mali ka. Bakit? Hindi naman isiltin ang ginamit. Buti sana kung ang sinabi, logos sas isiltin. Kung yun ang binanggit, logos sas isiltin, malamang tama ka doon. Hindi naman isiltin na ginamit eh. O di kaya hindi naman gumamit ng enedusato. Okay, sana kung logos, sarx, enedusato. Malamang tama ka doon na isinuot. O pumasok, isiltin. Mali. Ang ginamit kasi egeneto. Pag sinabing egeneto, naging, halimbawa, yung bakal mo, naging itak. Sabihin ba, iba yung bakal, iba yung itak? Iba yung bakal mo, iba yung itak mo? Hindi. Iisa lang yun eh. Yung bakal mo, naging itak kasi ginawa mong itak. Naging itak yung bakal mo. Yung itak mo ngayon yun yung dating bakal mo. O, isabihin, naging itak yung bakal mo. Ngayon, ito naman ngayon dito, ang salita naging tao. Ang Greek niyan, logos sarx egeneto. Ha? Ngayon, ano yung egeneto? Ito sa Greek, at ito is aorist indicative. Ang tawag dito is aorist indicative, naging. Ha? Naging. O, diba, tatawag si Kristo na na monogenes theos? Monogenes theos? O, gegenomenon. Ano yung gegenomenon? Ha? Ito ay naging at nanatiling ganoon. Kaya ang tawag kay Kristo sa 1:18, monogenes theos na nasa sinapupunan ng Ama. Ngayon, ano yung word na egeneto? Ano yung word na egeneto sa Greek grammar? Ito ay tatawag na aorist. Aorist. Tinitingnan ng kabuuan. Naging tao. Hindi naman sinabi yung pumasok sa tao. Yung katuruan nila sa pumasok sa tao, possession yun. Hindi yun incarnation. Iba kasing incarnation sa possession. Pag sinabing possession, pumasok sa katawan ng tao. Yun ang possession. Pero kung naging tao, ang hindi tao, naging tao, ang tawag doon, incarnation. Kaya nga ang ginamit sa Grego niyan, egeneto. To prove na incarnation na nangyari, naging tao. Hindi sumanib sa katawan ng tao. Ngayon, ano ang meaning ng indicative sa Greek grammar? Ang indicative mode ay ginagamit para sa real o factual statement. Hindi siya wish, hindi siya command, hindi posibilidad. Ito talaga ay nangyari. Kapag ginamit yung egeneto, ibig sabihin, siya talaga ay naging tao. Nang siya'y naging tao sa paanong paraan, ipinanganak siya ni Maria. Pag sinabi kasing iseltin, ito ay pandiwa. Kahulugan ng iseltin, pumasok, lumusot, tumuloy sa loob. Mali. Kahit na anong paliwanag ang gawin nito, as long as ang nasa Grego egeneto, mali yung kanyang mga unaw. Yung unawa niyang lilito na mali rito. Dalisay ba yun? Hindi tugma sa Greek word. Ang sinabi, ganito, di naman isiltin ang binanggit eh. Kung isiltin, tama ka. Ganito, mali ka. Ngayon. Ha? Ano ba naman to? Ito naman sa ano naman sa 1:14. Ang sabi sa 1:14, nakita namin, tinan nyo ha, 1:14 tayo ha. Anong sabi sa 1:14 dito? Ang sabi ganito, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Sino ang naging tao? Yung salita. Nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhati, ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Yung palang salita na naging tao, yun ang kaisa-isang anak ng Ama. Yung anak ng Ama, ayon sa Galatia 4:4, isinilang ng babae. Sino ang babaeng yon? Mateo 1:16, si Maria ay nanganak ng Jesus
na tinatawag na Kristo. Tingnan nyo ang dating daan member na ito, nahirapang sumagot 10 seconds. Wala namang fallacy sa tanong ko. Walang fallacy dun. Ako, pag nag 10 seconds ako, yung tanong niya kasi fallacy o false dilemma. Ano yung fallacy o false dilemma? Wala sa dalawa ang tamang sagot. Wala sa pipilian ng tamang sagot. Yun ang fallacy o false dilemma. Pag gumamit na ng fallacy ang kalaban, alam natin na si Rush hindi mag-i-entertain niya, kaya 10 seconds na diretso. Ngayon, ang pinaka nakakatawa dito, yung tanong ko na alam kong hindi fallacy, nagti 10 seconds siya. Oh. Ngayon, fallacy o false dilemma, nakafocus siya sa Galatia 4.4, binabaliwala niyo yung ibang talatang ginamit ko, Mateo 1.16. Nag-focus na mababasa ba sa Galatia 4.4? Bakit yun lang ba talatang ginamit ko? Ang dami talatang ginamit ko. Pero hindi niya nagawang tanungin ako sa Mateo 1.16. Hindi niya magawang sagutin ang tanong kung nagsasabi ba ng totoo si Mateo? Sang-ayon ka ba kay Mateo? Ang sagot niya, hindi ako sang-ayon sa unawa mo. Hindi ako tanong sa unawa ko. Binabasa ko yung talata. Oh, ngayon, naging tao, isinilang ng tao. Kung saan-saan napunta to, napunta pa to kay Simeon. Napunta kay Simeon. Hindi naman Simeon yung topic natin. Ang topic natin, kung ipinanganak ba ni Maria itong Kristo. Sabi ni Mateo sa 1.16, sinampal ka na ni Mateo. Sabi niya, marami namang Mateo sa Biblia. Ha? Bigyan mo ako ng isa pang Mateo sa Biblia. Marami daw Mateo. Ito yung sasabing dalisay, maraming Mateo. Nakakatawa tong kalaban na to. Akala ko naman kasi gagamit siya ng Greek ngayon eh. Ano yung Greek na ginamit niya? Nakakatawa yun. Yung chumash Yerdan? Chumash Yerdan ba yun? Alin ang chumash Yerdan sa talatang ito? Ha? Chumash Yerdan? Chumash Yerdan? Saan mo nakuha yun? Ano yun? Greek word? Hebrew word? Ano yun? Shumashirdan. Yung Shumashirdan, pinabagit ito. Ngayon, ang malinaw dito, totoo ang sinabi ni Mateo. Si Maria nanganak kay Jesus. At ang tawag ni Elizabeth kay Maria, ina ng aking Panginoon. Yung Panginoon ni Elizabeth may ina. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sino ang Panginoon tinutukoy doon? Si Jesus. Wala namang iba. Si Jesus lang naman eh. Ang Panginoon ni Elizabeth, na sinabi niya, dinalo siya ng ina ng kanyang Panginoon. Yung kanyang Panginoon may ina. Oh, sabi mo walang ina. Tapos, sinabi ng alagad, kinukontra niya kasi alagad lang ang nagsabi. Alagad lang naman nagsabi niya ni. Hindi naman si Maria mismo nagsabi niya ni. Alagad lang naman ni. Pinagkukontra ang alagad siya kasi Maria. Matindi tong kalaban ko. Matindi sa kasinungalingan ito. At napansin nyo, yung mga banat niya, puro ad hominem. Puro ad hominem. Instead na mag-focus sa topic, puro ad hominem ang banat sa akin. Time. Oh. Okay, dako tayo sa 7 minutes na second cross ng ating affirmative. Your time start now. Okay. Una kong tanong, Jando. Nabanggit mo si Elizabeth. Nagtitiwala ka ba kay Elizabeth? Yes or no? Categorical. 10 seconds. Categorical, no. Hindi ako nagtitiwala kay Elizabeth, pero naniniwala ako sa sinabi ni Elizabeth. Dahil lang sabihin ni Elizabeth yan, puno siya ng Espiritu Santo. Puspos siya ng Espiritu Santo. Kaya totoo ang sinasabi ni Elizabeth yan. Next question. Okay. Alin sa dalawa ang mali mong sagot? Yung nagtitiwala ka kay salita ni Elizabeth o si Elizabeth? Alin sa dalawa ang mali mong sagot? 10 seconds, wala akong sinabing nagtitiwala. Ang sabi ko, naniniwala ako sa sinabi ni Elizabeth. Dahil, nung sinabi niya yun, puspos siya ng Espiritu Santo. Wala akong nagtitiwala. Sinabi ko, naniniwala. Okay, next question tayo. Next question. Bitawan na natin mga kaibigan. Okay, mukhang inahamon mo ako sa Greek.
Okay, tatanungin kita sa John 1:14 ginamit mo. Ano yung pros sa Greek? Ano yung pros? Alam mo ba ang pros sa Tagalog? Moderator, wait lang moderator, objection muna. So, objection. Buksan ko muna yung Greek kasi ano siya eh. Natanong siya about sa pros. So, Okay, wala mo na kung binanggit na pros ko. Tingnan ko muna moderator Okay. for clarification lang naman Okay. moderator. Counter objection, meron ba? Okay. Gumamit siya ng Juan 1:14. Tinatanong ko siya ng pakahulugan kung ano yung pros ng sitas. Okay. Alam ba niya ito o hindi o 10 seconds na naman siya? Okay, so tinatanggap ko yan, Brother Jules, na yung tanong mo. Now, dito tayo sa... Okay, moderator, sasagot ako moderator. Okay, so proceed ka bro, either you are ready or not. Okay, sa John 1:14 walang pros na nakalagay rito. Next question. Next question. Okay, next question tayo. Pakahulugan yung tinatanong ko sa iyo dyan sa John 1:14 kung ano ang pros ng pakahulugan dyan. Hindi ko tinatanong kung nakasulat ito. Tanong yan doon sa sitas. Ano ang pros sa Tagalog? Alam mo ba ito o hindi? Walang nakalagay na pros ito sa John 1:14. Hindi ako Objection, siguro. Mr. Moderator. Objection. 10 seconds. Objection. Tinatanong ko siya dyan sa John 1:14 kung ano ang pakahulugan dyan ng talata. Ano yung pros? Okay. Okay, So, I 10 think, seconds. 10 seconds daw sa isasagot ni Brother Jan. Proceed bro, 10 seconds. Walang pros dito, kaya hindi ako sasagot sa unawa niya kasi walang pros dito. Unawa niya lang yung pros. Next question. Next question. Okay, next question tayo. Okay, dahil nag 10 seconds siya sa pros. Objection, moderator. Ano yung... Objection. Objection bro. No side comment. No side comment. Okay, Brother Jules, nagsa-side comment ka daw. hindi ako nagsa-side comment. Trail talk yan na hindi siya makasagot dahil nag 10 seconds Side siya. comment Okay, yan, so ganito, moderator. ganito. Kung hindi yung unang salita mo bro Jules, kung hindi siya connected sa tanong, talagang side comment yun ha. Pero pag nagpe-premise ka, tinatanggap po yan. So proceed ka muna sa tanong lang bro Jules. Tapos Okay, salamat. pwede naman Mr. mag-object si Moderator. Jan daw Okay. kung talagang Okay. Lipat ako ng tanong. Diyan pa rin sa, kasi ginamit niya, yan lang yung last part na ginamit niya dyan, 1:14 Alam mo ba ang pakahulugan ng sitas na intuli? Greek yan Greek. Alam mo yung intuli sa Tagalog o hindi? 10 seconds. Walang indolate 10 sa John seconds. 1:14. Okay. 10 Tag 10 seconds yan. walang Tag 10 seconds yan. Next Okay. question. Okay, next question. Alam mo ba di ba ginamit mo yung John 1:14? Alam mo ba ang AES? Greek yan AES ng sitas? AES? Yes daw. 10 seconds. Walang ES sa talata. Walang ES. Next question. Okay, 10 next seconds question yan. tayo. Next question. Okay. Alam mo ba ang pakahulugan ng apora ng sitas? Greek yan 10 seconds. Walang apora sa John 1:14. Hindi ko alam kung anong talata tinatanong ito. Wala mo sa John 14 mga tanong niya. Sabi niya, John 1:14. Walang apora dito. Okay, 10 seconds 10 yan. 10 seconds. Okay, next question tayo. 10 seconds. Alam mo ba na may tinatawag na pakahulugan sa Greek ang mga ginagamit na sitas? Alam mo ba ito? Hindi. Alam ko kung ano ang mga Alam kahulugan ng mga nakalagay dito. Kasi meron akong Greek dictionary. Pero wala yung mga Greek word na tinatanong mo sa talatang ginamit ko. Next question. Next question. Okay, liliwanagin natin Hindi ko sinasabi na nasa talata itong tanong ko. Tanong ito dyan sa talata o pinakapakahulugan ito. Pero ginagamit ko sa iyo wikang Greek dahil yamang sinasabi mo hindi ako nag-Greek. Okay, ayaw ko sana itong gamitin. Ngayon, ano yung EP ng sitas? Nangangamuti ka na. Sagot? Objection, moderator. Objection. Proceed. Wag siyang mag side comment. Okay. So bro, yung nangangamote parang hindi siya doon sa tanong bro, ba part sa tanong. So ganito, doon lang tayo sa tanong Brother Jules. Ano ulit yung tanong mo bro? Okay, ang tanong ko sa kanya, alam ba niya yung EP ng sitas? Tanong yan tanong doon sa talata. Okay. Tanong. Okay. Proceed sa sagot. Ano daw yung epe? Yung epi kasi sa Grego kasi ibig sabihin ng epi kasi salitang ugat.
Yun ang meaning ng epi sa Grego. Ngayon, ang binasa ko lang naman nakalagay doon na salitang ugat. Doon siya magtanong sa talatang ginamit ko. Huwag siyang maggagawa ng strawman fallacy yung ginagawa mo. Hindi ako sasagot sa mga strawman fallacy. Next question. Next question. Okay, next question tayo. Dahil bitawan natin siya sa Greek, no? Puntahan natin sa English kung makadali ito sa English. John 1:14. Alam mo ba na mayroong tinatawag na defective grammar yung sitas? Alam mo ba ito sa Tagalog o hindi? Alam ko na may defective grammar. Yung defective grammar dyan, yung ginamit na like, gaya. Yan yung nakapa-defective kasi lumilitaw kasi parang sa unawa ninyo, iba yung verbo, iba yung bugtong ng anak ng ama. Yon. Yun ang naka-defective dyan. Next question. Time Time na. 20 seconds. Okay, so dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Jando bilang negatibo sa topic na si Jesus ay hindi pinanganak ni Maria. Your time start now, bro. Okay, salamat sa iyo, moderator, sa lahat ng mga nanonood. Ako'y natatawa sa debating ito. Kasi, nagtanong kunwari sa Grego, wala naman sa talatang ginamit ko. Yung epi, yung pros, ano yung pros, no? Ano kaya yung pros? Ating hanapin dito kung ano yung pros, ano yung meaning ng pros. Okay, sa ating dictionary, ang sabi dito, ang pros is preposition. Tingnan nyo mga tanong niya, hindi bahagi ng binabasa ko. John sa 1:1:4, alin yung epi, alin yung pros, alin yung nuhos. Tingnan nyo yung mga tanong na yan, mga strawman fallacy yung mga ganyang uling tanong Ba't ka tatakbo dyan? Akala ko ba magtatanong, ang gusto, alam mo sa boxing, kung sa boxing pa ito, ang ginagawa ng taong ito, paikot-ikot lang sa ring, instead na harapin ako sa gitna, paikot-ikot lang siya sa ring. Yun ang ginagawa ng taong ito. Ngayon, yung mga banat niya, hindi nawawala yung ad hominem sa dulo. Laging may ad hominem. At natawa ko kasi, hindi niya napatunayan. Ang nangyari ito, fallacy of presumption. Ano yung ginagawa ito? Fallacy of presumption. Nag-a-assume siya, tapos yung assume na yun ang kanyang pinipilit na, yun ang totoo, yung kanyang assuming niya. Mali. Bakit? Kasi, yung egeneto ang pamatay doon sa, sa paniniwala niya Yung egeneto. Kahit na anong paliwanag niya, pumasok lang daw noong nabautismuhan, pumasok lang daw sa Jesus ang Paano papasok ang Kristo? Hindi papasok ang Kristo sa Jesus. Bakit? Yung Kristo, hindi naman hindi naman yun entity. Ang Kristo, meaning ng Kristo, yung the anointed one. Anong papasok? Pwede ba pasukan ng mali yung term na ginamit niya. Yung Jesus mismo ang inanoint, kaya tinatawag na Kristo, Mesiyas. Yung mismong Jesus ang inanoint, kaya siya tinatawag na Kristo. Kasi anointed siya. Hindi naman being ang Kristo na papasok sa Jesus. Mali ang Hebrew word, ang Greek word kasi ng Kristo sa Hebrew niyan, hamasya. Ano yung hamasya? Yung ano ba sa Tagalog yung anointed? The anointed one man yan, anointed yan The anointed one. Yung one na inanoint, yun ang Jesus, kaya siya tinatawag na Kristo kasi anointed siya. Pinalilito niya na ibang being ang Kristo. Ibang being ang Kristo, pumasok. Paano papasok? Halimbawa, yung anak mo, i-anoint mo ng oil. Lagyan mo ng oil yung ulo. Papasok yung oil sa ulo? Ano ba naman kalukuhan to? Mali yung niya, yung kanyang yung kanyang isip. Ibang takbo ng utak nito
Kristo, papasok. Kristo papasok. Kaya nga ginawang Kristo. Bakit? Kasi inanoint. Ginawang Kristo kasi inanoint. Yun ang meaning ng Kristo, anointed, the anointed one. Messiah, Hamasya sa Hebrew, the anointed one. Siya'y inanoint, kaya siya naging Kristo kasi siya'y inanoint. 1 minute. Nalilito niya, iba yung Kristong talagang mali eh. Pero napakahalaga dito mga kaibigan, yung Jesus na ipinanganak ni Maria, yon ang anak ng Diyos. Galatia 4:4, ang anak ng Diyos isinilang ng babae. Yung anak ng Diyos na isinilang ng babae, yon ang Jesus na inanoint, kaya naging Kristo kasi inanoint. Nako, hindi niya naintindihan yung kanyang tema mismo. Sa ula daw, mali. Yung Jesus na ipinanganak ni Maria, ayon kay Mateo, ay siyang tinatawag na Kristo kasi inanoint. Naging Kristo kasi inanoint. Hindi naging Kristo kasi sumapi si Kristo. Mali! Yang tinawag na Kristo eh. So dito, gibang-giba yung kanyang, kaya hindi niya masagot si Mateo sa tanong ko sa Mateo. Hindi niya masagot yun. Dahil yun ang nagwasak ng kanyang tema. Yun ang nuwasak sa kanyang tema. Mateo 3:16, wala naman nakalagay doon. Acts 2:36, wala naman nakalagay doon. Thank you. Okay. So dako tayo mga kapatid sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na si Jesus ay hindi pinanganak ni Maria. Your time start now. Okay, maraming salamat Mr. Moderator at sa mga nakikinig saan man tayong daigdig naroroon. Ngayon mga kaibigan ay nagpalusot na lang si Jando. No? Dahil nabanggit niya yung Greek kanina nung tinanong natin siya, nangamuti ang taong ito, no? Kakaya naman si Jando, no? Pero kaibigan ko yan. Okay lang yan, Jando. Sa susunod next time, ayaw ko sanang mag-Greek na eh. Pero yamang parang hinahamon mo ako. Nung tinanong kita alams na. Okay? Ngayon nagtatanong si Jando sa conclusion, bakit daw pumasok si Kristo? No, naguguluhan siya doon, ano? Gulong-gulo po ang ating mga kaibigan eh. Bigyan natin ng talata, mga kaibigan. Hindi tayo rito magkukwento. Hebreo 10:5, pagpasok niya sa sanlibutan, ay natandog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ay sa akin ay inihanda mo. Ano daw? Ayan, nasagot na yung hinahin mo sa buhay, yung kaguluhan ng inyong pag-iisip, pumasok sa sanlibutan ang Kristo ng Diyos. Lumapag nung nabautismuhan at hindi mo nagibayon. Nanatili ang ating stand, napakaliwanag. Ang akala kasi ni Jando, yung latag niya ay yun na yun. Ano? Sabi ng Kawikaan 12:15 ng 7, ang akala ng mangmang ay siya'y tama. No? Sabi ng Kawikaan, akala ng mangmang ay siya'y tama na. Sabi ng Kawikaan, nag-aakala lang pala ito si Jando, no? Ano mga kaibigan, nag-aakala lang. Wala tayong natutunan kay Jando. Sabi ng Kawikaan, 14:7, paroon ka sa harapan ng taong mangmang, hindi mo mamamala sa kanya ang labi ng kaalaman. Tayo, bumasa tayo, no? Samantala siya, nagkwento lang sa atin. Kinuwentuhan lang kayo. No? Lacking truth. Lacking truth yan. Nung tinanong natin sa English, ang layo ng sagot. Ang layo ng sagot niya, no? Halatang din nag-aaral din to eh. Aywan ko lang Aywan ko lang. Kung nag-aaral ba ito ng English? Nung tinanong natin ng defective grammar, ano daw ang sagot niya? Ang defective grammar, ano yon? Paggamit ng wika. No? Paano gamitin yung sitas mo na ginagamit yung wika? Okay? Ngayon mga kaibigan, nung tinanong natin ng apora, yung mga Greek natin, hindi talaga nasasagot to ng mga kalaban natin, pros, yung naman ay layunin lang. Ano ang layunin ng sitas? Ano ang tinutukoy ng sitas? Apora, pros, AP, layunin yun, bro. Entuli, utos. Noyos, noyin, diwa. Ano ang diwa ng sitas? Kaya lang, nagpapalusot ka na wala sa nilatag. Tanong yan doon sa sitas.
Isa din yan si Jared na hindi nakasagot sa ano. Yan ang kulang sa mga kaibigan natin. Ano, aral-aral muna pag may time. Mananatiling undefeated champion ang ating si Jules Lokban. Hindi natin binubuhat yung ating sarili. Ano. Sa Diyos ang kapurihan magpakailan paman. At naitayo natin mga kaibigan ang dalisay na aral na si Kristo, ang tunay na dalisay na Kristo ay hindi dumaan sa puwerta ni Maria. Natindigan natin yon, hindi nagiba ang mga posting nilagay natin. Kahit isa, hindi man lang naalog. Nung tinanong tayo, may mga kasagutan. Okay, maraming salamat. At nanatili ang tunay na aral at dalisay. At nagiba po ang ating kaibigan, magamat ay negative lang siya, pero binugbog natin siya, nangamuti sa mga tanong, mas maraming 10 seconds. Marami pong salamat, with po na yung oras kasi gabi na. Salamat, Mr. Moderator. So, dito tayo sa pasasalamat. Unahin natin, Brother Jules. Una ka, bro. Okay, marami pong salamat mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan. Ako muli si Jules Lokban ng MCGI. At ngayon mga kaibigan, salamat sa ating kaibigang na si Jando. Ang aming pakikibaka hindi sa laman kundi sa espiritu. Magkaibigan kami nito. At sa ating moderator na si Brother Rasya, marami pong salamat sa inyo. Sa Diyos ang kapurihan magpakailan paman. Pag-ibig! Okay, at Brother Jando, pasalamat din, bro. Okay, thank you sa lahat ng mga nanonood. Naway nag-enjoy kayo at tatawa sa debating ito. At least ako ay talagang lubhang natuwa dahil alam ko naman na nakita ninyo ang diferensya sa dalawang debating ito. Okay? So, salamat po sa mga nag-enjoy. Manood lang kayo ng Puto por Punto at tinitiyak ko sa inyo, pag kayo nanood ng Puto por Punto, kahit dating daan member pa yan, madali lang talaga yan talunin. Salamat sa mga taga-subaybay ng aming programa and thank you. Okay, Russia TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Jules ng MCGI, si Brother Jando sa Catholic, mga kapatid, sa Punto por Punto. So, maraming salamat. Please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV, at yung aking Facebook, Russia Vista, mga kapatid. Dahil dito ako laging nagla-live. At salamat din sa Punto por Punto sa laging pag-iimbita sa akin sa mga debate na ganito. So, maraming salamat mga kapatid. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out.